May isang koponan na kailangang manalo, hindi dahil sila ang paborito at hindi dahil sila ay Brazil, kundi dahil pagkatapos ng hindi inaasahang tabla laban sa Morocco sa unang laro, ngayon ang koponan ni Ancelotti ay wala ng puwang para magkamali. At ang Italianong coach ay hinaharap ang ikalawang laro na alam niyang ang isang panalo ay magpapalapit ng husto sa kwalifikasyon para sa Canariña. Totoo rin na kung magkakamali pa, maaring gawing final na talaga ang huling laban ng grupo. Sa kabila, makakalaban nila ang Haiti na walang mawawala. Isang koponan na natalo ng bahagya laban sa Eskosya pero nagpakita ng magagandang laro sa maraming bahagi ng laban. At dahil diyan, mas delikado pa ang laban na ito kaysa sa inaakala. Pero bago magsimula, may isang tanong na libu-libong tagahanga ang tinatanong sa ngayon. Saan mapapanood ang laban ng Brazil at Haiti? Anong oras ang simula at saang channel ito ipapalabas sa bawat bansa? Dahil depende sa lugar kung saan ka nanonood, nag-iiba talaga ang oras ng laban. At sa mga susunod na minuto, ikukwento namin sa iyo ang lahat ng detalye. Mga oras, opisyal na channel, posibleng lineup at paghahanda ng dalawang koponan. At susuriin din natin kung anong mga pagbabago ang inihanda ni Carlo Ancelotti matapos ang nakakabigong unang laro ng Brazil. Pero sandali, dahil may isang napakahalagang detalye. Nagtablang Brazil laban sa Marruecos at dahil doon, lubos na nagbago ang sitwasyon sa Grupo C. Sa ngayon, kailangan talagang manalo ng Canariña. Hindi lang sila dapat manalo, kailangan din nilang kumbinsihin ang lahat. Dahil sa matinding batikos matapos ang unang laban, inaasahan ng medyang Brasileño ng mas maganda pang pagpapakita kay Ancelotti sa World Cup. At mismong si Selector Ancelotti ang umamin na ang kanyang koponan ay naglaro ng malayo sa inaasahang antas. Tara na sa mahalaga. Sa Espanya, magsisimula ang laban ng 2:30 na madaling araw. Sa Portugal naman, magsisimula ang laban ng 1:30 na madaling araw. Para sa Brazil, magsisimula ang laban ng 9:30 ng gabi. Sa Argentina, ganun din, 9:30 ng gabi, pati na rin sa Uruguay. Para sa Chile, magsisimula ang laban ng 8:30, ganoon din sa Paraguay, Bolivia at Venezuela. Para sa Colombia, Peru at Ecuador, magsisimula ang laban ng 7:30, ganoon din para sa Mexico, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua at Panama. Kung gusto mong panuorin ang laban sa Republika ng Dominicana, simulan ito 9:30 ng gabi. Sa Puerto Rico, 8:30, ganon din sa silantang bahagi ng Estados Unidos. Sa gitnang bahagi ng Estados Unidos, 7:30, sa bahaging bundok ng Estados Unidos, 6:30, at sa bahaging Pasipiko ng Estados Unidos, 5:30 ng hapon. Ngayon, narito ang tanong, saan mapapanood ang napakagandang laban na ito? Sa Espanya, maaari mo itong mapanood ng direkta mula sa DAZN Mundial na app. Sa Brazil, ipapalabas ito sa TV Globo, Sport TV at pati na rin sa KCTV. Sa Mexico, mapapanood ito sa Canal 5, sa TUDEM, sa Azteca Deportes at sa ViX. Kung nasa Estados Unidos ka, mapapanood mo ito sa Fox Sport at Telemundo. Sa Argentina, ipapalabas ito sa TIC-Sport, sa D-Sport at sa DGO. Kung susubaybayan mo ang laban mula sa Colombia, Ecuador, Peru, Chile, Uruguay, Paraguay at Venezuela, mapapanood mo ito sa D-Sport at DGO. Kung di mo pa alam saan manonood ng laban, na yon alam mo na. Pero mag-ingat, mas mahalaga ang laban na ito kaysa 3 puntos. May 1 punto lang ang Brazil matapos tumabla sa Marruecos habang natalo ang Haiti sa Scotland. Ibig sabihin, kailangan ng parehong koponan ng magandang resulta para manatili ang tsansa nilang umabot sa susunod na yugto. At dahil dyan, inaasahan natin ang isang mas agresibo, mas palaban at may ibang mentalidad na Brazil mula pa lang sa unang minuto. Ngayon, tingnan natin ang posibleng lineup ng Brazil. Ayon sa mga palatandaan, pananatilihin ni Carlo Ancelotti ang pangunahing grupo. Ngunit maaring magdagdag ng 2 o 3 pagbabago para magdagdag ng mas lalim at mas bilis sa opensa. Ang posibleng lineup ay ganito: Alisson sa goal, depensa kina Danilo, Marquinhos, Gabriel Magallanes at Alex Alexandro.
Sa gitna ng field ay sina Casemiro at Bruno Guimaraes kasama si Lucas Paqueta na medyo mas abante. Sa opensa, si Rafinha sa kanan, Vinicius sa kaliwa at maaring maging striker si Mateus Cunha o Hendrick na nagpapakitang kaya niyang maging starter matapos ang hindi magandang opensa nila sa unang laro. At dito lumalabas ang malaking tanong, babaguhin ba ni Ancelotti ang formasyon? Sa unang laro ng Brazil, nahirapan silang gumawa ng malinaw na pagkakataon. Angola ay umiikot marahil ng masyadong mabagal, kakaunti ang galaw, at si Vinicius ay palaging tumatanggap ng bola ng malayo sa area. Kaya hindi nakapagtataka kung mas vertical ang koponan kung saan sina Rafinha at Vinicius ay laging naghahanap ng one-on-one na sitwasyon. At may isang striker din na mas maliksi sa galaw. Naniniwala ako na si Hendrick ang magiging striker. Ngayon, hindi dapat maliitin ang Haiti dahil kahit marami ang akala'y madali ang laban, malinaw na sinabi ng kanilang coach na darating sila ng walang takot at pressure. Sinabi niya na ang makalaban ang Brazil ay isang pangarap para sa buong bansa pero isa rin itong natatanging pagkakataon para gumawa ng kasaysayan. Pinaalala niya na ang Haiti ay walang mawawala at lahat ay pwedeng mapanalunan. Ang ganitong pag-iisip ay maaring gawing isang napaka-abala nilang kalaban. Isa pang mahalagang bagay ay hindi makakalaro si Neymar. Patuloy pa ring nagpapagaling si Neymar ng Brazil mula sa injury sa kalamnan at mananatili siyang mag-isa habang ang koponan ay pupunta sa Philadelphia. Ibig sabihin, muling mapupunta ang buong responsibilidad sa opensa kina Vinicius, Rafinha at Lucas Paqueta. Pero teka, may isa pang detalye na posibleng makaapekto sa laro, ang goal difference. Pagkakaiba ng mga goal, kung makakakuha sila ng malaking panalo, aasa sila sa huling laro na nakadepende lang sa sarili nila. Bukod dito, pwede nilang mabawi ang kumpiyansa bago makalaban ng Escocia, kaya kung pabor ang score, huwag asahan na babagalin ni Ancelotti ang laro. Kabliktaran, sisikapin niyang maka-score ng lahat ng posibleng goal. Handa ng lahat, kailangang manalo ang Brazil para maiwasan ang krisis sa World Cup. Hangad ng Haiti na mapasama sa pinakamalalaking sorpresa ng torneo. Dalawang koponan, dalawang magkaibang layunin, pero iisa ang pangangailangan, makuha ang 3 puntos. At ngayon, isang tanong na lang ang natitira. Makikita ba natin ang Brazil na inaasahan ng lahat o magagawa ba ng Haiti na magtala ng isa sa pinakamalalaking sorpresa sa World Cup na ito? Ano man ang sagot, malinaw na ang Brazil na nakikita natin ngayon ay malayo sa Brazil na nakita natin noon. Kasama sina Ronaldinho, Ronaldo, Robinho, Roberto Carlos at ang kanilang mga kasamahan. Ang Brazil na yon ay talagang nakakatakot at ang Brazil na yon ay tunay na makasaysayan. Kaya bang mapanatili ni Rafinha, Vinicius at ng kanilang koponan ang inaasahang antas kahit hindi pinapakita ng koponan ang inaasahang antas? Malalaman natin mamaya.